Magandang umaga mga lods. Ngayong umaga may sasagutin tayong mga tanong mga lods. Totally ito, sinagot ko na siya sa messenger pero gusto ko rin dagdagan tsaka i-share din sa inyo mga lods yung tanong niya para makatulong din sa iba na hindi pa masyadong marunong sa mga parakits natin mga lods. Let it, bang. Magandang umaga mga lods. Yun no. Bago lods. Totally ito. Ano to baby. Kaya baby kasi ayaw pang paawat. Kompleto na yung balahibo. Pero pabayaan ko lang lods para Totally nangingitlog na yung hen niya yung nanay. Babayaan ko lang kung saan rin niyang itataboy kasi hindi ko pa na-prepare yung lalagyan nila mga lods. Okay mga lods, ngayong araw na to may sasagutin tayong tanong. Sinagot ko na to pangalan niya Aris Dagoy. Hindi ako nagkakamali taga Pampanga. Ito, sinagot ko na sa kanya to pero gusto kong dagdagan kasi nung nag-message to may ginagawa kaya mabilisan lang. Hindi ko nasabi sa kanya na iba-vlog ko pero satisfied naman siya doon sa sagot pero kumpletuhin natin mga lods. Kasi baka meron din ganito na hindi pa alam ang gagawin. Itong tanong niya mga lods makatulong sa inyo. Ganito yung tanong niya mga lods. Pag daw ba mag-aawat ng kids, ano daw ba gagawin? Kumbaga, ayan sabi niya, good morning po Lord, sabi niya. May ito na lang po ako, sabi niya. May breeder po ako. Nakatatlong na siya, kumbaga tatlong clutch na. Tapos, gusto ko po siyang awatin, sabi niya. Ngayon, ang niya, ano po dapat kong gawin? Bakbakin ko po ba o yung pares o takpan ko na lang yung butas ng nest box yun? Totally ganun yung tanong mga lods. Ngayon ganito mga idol. Ito, sagutin natin para sa lahat. At saka yung kung paano yung ginagawa ko mga idol. Ganito yung lods kasi lalo na ba nakatatlo, apat. Minsan nga lumilima yan 5 clutch yan Ngayon halimbawa yan kagaya ng tanong niya, kahit nakailang clutch pa yan, ngayon gusto mong bakbakin. Kasi tama yun pinakamababa ang 3 hanggang 5, ganon. Kaya lang, minsan kung okay naman yung ibon, okay naman ituloy-tuloy yun. Depende na yun. Kasi sa wild yan, wala namang control ang mga yan Kaya lang, siyempre, iba yung wild sa captured natin mga lods. Kita niya, diba? Lalo na sa breeding cage natin, napakaliit niyan. Isang sikreto yan na para mahusay yung yung breeder nyo. Huwag nyong masyadong lalakihan yung cage. Kung gusto nyong magparami agad, huwag sobrang laki. Yung tama lang. Kasi para lagi silang kasi pag yun nalibang yung sobrang laki, lipad na lipad, yan, malilibang. Hindi masyadong yan. Yun, gagawin mo, maliban na lang kung siya, colony. Yun, okay lang yun. Pero ako, bihira ako mag-colony. Dati sinubo ko, siguro dahil maliit yung ginawa kong colony, nagpapang-abot, nag-aaway. Pero kung malaki, okay lang siguro yan. Tsaka, pinaka-the best, kung dalawa lang yung breeder nyo, yung nest box, gawin yung 3. Para hindi sila nag-aaway. Kumbaga walang agawan. Ayan, iwan natin to. Balikan natin yung tanong ni Aris Dagoy. Ganito yan. Bawa, gusto mong awatin, naka-3 clutch na. So, ang gawin mo, kung meron kang cage na reserve, yung sabihin, flying cage, pinaka-the best, ilagay mo yung pares na yun sa flying cage. Silang dalawa. Ngayon, kung ba, gusto mo lang ipahinga yung yung hen,
Pwede naman. Pero ako, ginagawa ko sabay sila. Lalagay ko sa flying cage. Yung malaki. Kita niyo na may mga cage ka, di ba mga lods? Malalaki. Kasi ang nun lods, ang advantage nun, galing sila sa lalo na ba, naka-4 o 5 clutch na yan. Doon sila sa maliing cage, totally, ang gawa niyan, talon-talon lang eh. Yung lipad nila parang talon lang. So, ang pangatawan nila, hindi ganun kalakas. Kasi may pakpak yan, mga lods, kailangan talaga yung pumapagaspas yan. So, ngayon, pag pinahinga mo yan, nilagay mo sa malaking cage para lumakas ang katawan. Masanay sila na, kasi yan eh, kumbaga sa tao, exercise yan eh. So, ipahinga mo sila kahit mga 1 o 2 buwan. Yan. Pinakadabi siguro 2 buwan. Para manumbalik yung dati nilang kalakasan. Tapos, habang nasa flying cage yung mga yan, suportahan mo. Pakainin mo lang pakainin. Yung kasi, naman yan eh. Okay lang na sobra yung pagkain niya kasi malaki yung cage nila. Itatay lang ng itatayo. Pakainin mong gulay. Lahat ng pwede mong kumbaga rest niya yan eh. Pahinga niya, kailangan niya magpalakas. May balik yung dating niya, di ibigay mo yung dapat na pagkain para lumakas yung katawan. So pagbalik niya sa kumbaga na maganda yung kain niya, maganda yung lipad niya. Tsaka huwag kayong mag-alala na magkakasapola yan kasi malaki nga yung cage, kumbaga natatagtag yan, walang problema ron. So ngayon, pag natapos mo siya sa loob ng 2 buwan, kung 2 buwan ang gusto mo, so malakas na katawan yan, lods. So ngayon, pag ibabalik mo ulit sa pagbibreed yan, nakakondisyon yan, mga lods. Ganun yung totally ganun ang ginagawa kong pag papahinga sa mga sa mga ibon natin. Ngayon, kung wala naman, mapipilitan ka talagang takpan lang yung butas, mga lods. Kasi wala kang choice. Kaya kung mag-iibon ka, dapat meron kang flying cage talaga. Kahit lang, kahit ang taas lang niya 70. Tapos ang lawak niya 1 meter. Yun, pwede na yun. Kasi sa akin 120 by 1 meter, minsan 150. Ganun kalalaki yung cage ko 120 by 120, gano'n. Pero kung may pwesto ka, maganda, 1 meter by 1 meter, o kaya 120 by 1 meter. Para maganda yung lipad ng ibon, makondisyon, kumbaga. So, pag binalik mo uli sa breeding niya, cage niya, ayun, nakakondisyon yan, mga lods. So, gano'n yung ginagawa ko. Ngayon, yan, mga lods, ito, maidagdag ko lang. Pwede namang ang ipahinga mo lang yung hen. Yung cock, yan, okay lang na tuloy-tuloy yan kasi hindi naman naglilimlim yan Kung kulang ka sa cock, may sobra yung hen mo. Habang pinapahinga, iparis mo. Kasi ako minsan ginagawa ko rin yan, mga lods. Kung mapapansin nyo, papalit-palit ako. Tsaka lalo na pag hindi maganda yung breeding niyan, pinapalitan ko yan. Para at least yung lahi nun, kung maganda yung lahi ng cock, magpatuloy yun. Ganun lang ang sistema para kung nagpaparami ka, mga lods. Pero kung hindi ka naman nagpaparami, okay lang, ipahinga mo parehas. O kaya, ang maganda pa ron na habang pinapahinga mo, tapos salang ka uli ng iba doon sa cage nila. O kaya kung merong marami kang cage, magsalang ka uli ng iba. So dadami naman yung mutation mo. Ganun yun. O kaya palit-palit ka ng cock. O mutation yung yung dadami. Ako mga lods, ang ginagawa ko, halos lahat yata. Minsan, pinapalitan ko yung cock. Pag hindi, kasi may cock tamad Alam niyo yung tamad na, tamad siyang kumakak. Kasi kumbaga sa kailangan natin magparami, tamad yung cock. Walang mangyayari. May ganong ibon mga lods, baka hindi nyo alam.
Para bang ano, napakatamad niya mag ano. Tapos meron naman super. Talagang bata pa yung mga inakay eh. Gusto ano na. Gumawa na uli ng itlog. Kaya ano yan, ako ginagawa ko. Minsan pinapalitan ko yung cock. Minsan pinapalitan ko naman yung hen. Pero more on hen yung pinapalitan ko. Minsan sabay naman sila. Tapos minsan nga ano eh. Pagpalit ano, hindi ko na ipaparis yun eh. Lalo na kung nakaapat na clutch na yon. Nakita ko na yung mga anak. So susubok ako ng iba. Nakikita ko yung buga ng hen. Maganda, no? Maganda siya mag-breed. Hanap ako ng cock na maganda. Para ano, maiba yung mutation niya. Ganun lang mga lods ang ano, pag ano, sa pagbe-breeding. At saka ano naman yun, kagaya ngayon, di ba tagulan, breeding season, season ng mga ibon, mga kits natin. Pero pag ano ka na, yung breeder ka na talaga, wala nang season yan. Wala nang season yun. Kaya summer, kaya tagulan, wala na yun. Kasi ano na yun eh, nakasalang na sila eh. Ngayon, depende na lang sa'yo kung pag sobrang init, anon mo. Ipahinga mo yung ano, yung mga ibon mo. Pero kasi kung mga nasa open area sila, hindi naman mainit. Okay lang. Kaya minsan kahit ano, summer, okay lang. Ngayon, kita nyo, season nila ngayon. Hindi ko naman alam kung saan ako ano. Hindi ko alam kung saan ako maglalagay ng ano, ng cage. Meron akong panggawa ng cage. Wala namang pwesto mga lods. Yan lang ang problema pag wala tayong pwesto, masikip. Kaya maganda talaga ano eh, yung malaki yung area mo eh. Kaya yung mga kapwa natin mag-iipon na maluluwag yung ano, minsan pinapakita nila yan eh pag nag-chat-chat kami eh. Sa messenger, pinapakita. Medyo ano, yung alam mo yung inggit na masaya. Tinatamaan ako inggit na masaya sa kanila kasi nakikita ko ang luwag. Ang luwag ng mga area nila sa likod bahay. Minsan nga, yung iba talagang bahay na bakante. Nandun yung mga ibon. Yung sa mga ganun, ano, na, ano, hindi inggit na pangit ha, mga lotsa. Yung inggit na masaya. Para ba sana ako rin may ganun, di ba, no? Pero ako mga lotsa, ito, sasabihin ko lang, may singit ko lang. Kung kalooban pa ng Diyos makauwi ako, buhay pa tayo, ano? Kasi hindi natin nahawak ang buhay natin, eh. Pag ako'y nakauwi at may bahay na kami ron. May dinrawing akong bahay mga lods. Natali, kasalukuyan ko pang dinodrawing. Tapos sabi ng anak ko, yung mga lods, isa na lang yung anak ko kasi yung isa kinuha na ng Diyos eh, pinagpahinga na. Yung bunso ko, bumalik na sa trabaho sa Dubai. Sabi niya pa, pag ano, gawa ka ng kubo. Sabi niya, binigyan niya ako ng idea eh. Gawa ka ng kubo, sabi niya. Tapos yung kubo, nakapaikot yung ano mo, sabi niya, yung cage mo. Kahit hindi siguro nakapaikot, parang yung isang side na ganon, nandun yung mga ibon, sabi niya. Para pag nandito tayo, maganda yung view, sabi niya, may mga ibon. Sabi ko, oo nga, no? Ayun, kaya dinrawing ko yon. Kaya pagdating sa ano, mga lot, sa probinsya, yun ang gagawin ko. May kubo, tapos sa gilid na gano'n, hindi man paikot sa kubo. Ano yun? May cage na, alam mo yung parang flying cage siya. Andun yung mga ibon, mga lods. Kasi maluwag naman yung nakakuha namin lupa. Hindi problema yung ano. Totally, maraming ano, pwedeng paglagyan paikot ng bahay yung ano. Kung ano lang, kung yung mga breeder lang, maraming paglalagyan. So yung anak ko parang nire-request niya yun na maglagay ng ano, parang ano talaga yung aviary na flying cage na andun yung ibon. So kung may imagine nyo, may kubo, tapos yung isang side ng kubo, kasi corner sa pader yung kubo sa harap ng bahay, corner. Yun, gamitin natin yung illusion natin mga lods. Naka-corner yung kubo, edi naka-corner na gano'n, no? Tapos dito sa kabilang side, ayun, nandun yung ano, malaking cage.
Siguro katao, kahit lagpas tao. Yan, mga 6 feet, no? Ganun kataas. Kahit 5 feet siguro. Siguro kita na yan pag nakaupo ka sa kubo. Nakikita mo yung mga ibon, mga lods. Tapos may ground yun, nasa lupa yung ibig sabihin, nakakaano sila sa lupa. Bakuran lang yan. Minsan ipapakita ko sa inyo yung mga lods, yung drawing ko na yon. O maring ito siguro, baka maipakita ko dito sa vlog na to. Ayun. Makikita nyo yung idea ko, mga lods. Kaya lang idea pa lang, hindi pa nangyayari. Sana kung naglalakad ako, alam mo yung nagbaha, tapos may umaanot na isang bag na isang bag na pera na wala na yung may-ari, ayun, mga lods. Ipanggawa tayo ng tapos nangyari, mga lods, mapapadali yung pag-uwi natin, mga lods. Kaya lang naman kami hindi makauwi pa kasi mga apo ko nag-aaral pa, mga idol, hindi pa pwedeng baka manibago sila sa eskwela. Kaya siguro patapusin muna namin, kahit yung dalawa lang. Siguro sakto yung dalawa, tapos na yon kasi third year college na yung isa first year, sakto. Siguro naman hawa ng just boy pa tayo ng mga lods. Ayun, makikita nyo yung idea ko, gano'n. Ayun, mga lods, napalaot na naman tayo sa idea ko. Pero kung may kayo, maluwag yung nyo, yung area nyo. Tapos kaya nyo naman gumawa gano'n, napakaganda nun, mga lods. May kubo, tapos may malaking cage sa gilid. Diba? Ang ganda. Pag medyo may bisita ka, doon mo dalhin. Ang ganda ng yung ambience, mga lods. Ang ganda ng view. Tapos may mga halaman, di ba? Ganun yung natin, mga lods. Yung idea natin. Tapos, ayun, napalaot na tayo doon sa tanong ni Lods. Yan, mga idol, yun yung sagot ko, tsaka yung idea ko, mga idol. At sana, may napulot kayong konting idea doon sa mga senior ko sa inyo, mga lods. Okay, mga lods, siguro hanggang dito muna. At lagi kong uulitin, mga lods, yung natin, yung raffle. Bilisan nyo na para ma-roll na natin, mga lods. Totally, na sila, nasa 20 mahigit na yata, hindi ako nagkakamali. Konti na lang, mga lods. Mahigit 20 na lang, punuin nyo na para paikot na natin tong ruleta na to ng kapararan, mga lods. Okay, mga lods, hanggang dito muna. At maraming salamat sa panonood. Bye-bye.